nais ko pong pag-usapan ngayon abay may napatay daw pong BBM vlogger. Kaya ngayon po talaga nanawagan ng Amerika sa lahat mga kaalyado na gawin ang lahat para mawala ng ICC. 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then pag naging 21 na lang, sasabihin nyo 14 na lang. O pag naging 19 na lang, 13 pwede na. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, ingat po tayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero like and share muna para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan at updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At pag-usapan po natin itong latest na trust rating ni VP Sara at ni Bongbong Marcos. Okay? Talagang dito mo talaga masasabi na ang taong bayan ay wala na talaga. Isinusuka na talaga si BBM. Mamaya ipapakita ko yan kasi po ewan ko ba bakit ang kakapal pa rin ng mukha ni BBM? Bakit parang manhid na siguro siya na every time lumalakbay siya sa iba't ibang parte ng bansa, pati nga doon sa Canada, isinusukan na siya. No? Pinagmumura na siya ng mga OFWs doon. Kaya nga, pag-usapan natin yung trust rating mamaya, okay? Kasi grabe na talaga, lugmok na si BBM. At pag-usapan rin natin itong may vlogger na namatay, isang BBM vlogger na ewan ko ba kasi hindi pa naman tapos ang investigation, pero ang initial investigation at usap-usapan, wala naman itong kinaugnayan sa kanyang pagva-vlog, no? Ewan ko lang kung sasakyan ito ng mga politika. Kasi po, alam naman po natin, itong vlogger daw ito, nakita ko kasi nag-trending ngayon sa feed ng yung Facebook. Nakita ko doon isang vlog niya. Hindi ko kakilala ito nakilala ko lang nung namatay na siya. Hindi ko pinagtawanan na namatay siya. Pinagtawanan ko na hindi ko kilala siya. Nakakatawa lang kasi saka siya nakilala nung namatay na siya Yun ang nakakatawa. Pero ganun pa man, ang isang tao na namamatay ay nakikiramay po tayo dahil kahit ito ay isang BBM vlogger. Nakita ko nga lang yung isang video niya na sobrang grabe po siya makabanat ni VP Sara. Kung saan ay ang kanyang topic doon, si VP Sara raw, may narinig siya na balita na nabuntis raw itong si VP Sara at nagpalaglag sa ibang bansa. Mga ganun bang very obvious na fake news ba? Pero grabe makabanat. Ang kinatatakutan lang natin, baka sakyan ito ng politika. Yung kasi posible yan kapag matuklasan kung sino yung gumurgur dito sa vlogger na ito, ipapatawag na naman ito, tapos sasabihin na alam niyo na, no? Aminin mo na inutusan ka ng politician, ganun. O baka si VP Sara, ganun. Mamaya pag-usapan natin yan. At pag-usapan rin natin na si Attorney Harry Roque, no? Nagpalabas ng statements patungkol po dito sa ICC. Ang issue sa ICC. Ang daming issue ng ICC ngayon. Patungkol rin dyan sa bubuwagin na yung ICC na yan at pwede nang malapit ng malaya kaagad itong si Tatay Digong. Pag-usapan din natin yan. At last but not the least ay nagpalabas po ng comment itong si Senator Alan Peter Cayetano, no? Patungkol po sa iniisa-isa na sila na pinapaaresto, no? Sa Senado. Yan ang kanyang banat na kasi hindi nila kaya dahil dyan sa impeachment. Ang dami, nagkukonekta-konekta na yung issue. Tapos nagpalabas pa ng statement, pag-usapan din natin ito. Si Melvin Batibag, no, ng NBI director. Nagpalabas siya ng statement na ito nga, hinihintay na lang ang resolusyon. Aarestuhin na nila si VP Sara. Yan ang mga pag-uusapan natin Okay? So heto po, paunahin muna natin itong rating ni BBM na nakakatawa. Heto po, panoorin natin. Ito yung lumabas sa balita kanina na ang net satisfaction rating ni Vice President Inday Sara Duterte at ni Presidente Bongbong Marcos. Iwan ko ba kung presidente pa yan? Di yan presidente Ang nakalagay po dito is si Vice President Inday Sara Duterte ay nakakuha ng plus 31. Yan po ay nangyari sa June 2026. Kay Bongbong Marcos naman is negative 7. June 2026. Naalala ko pa to, binalita natin ito, di ba?
Plus 31 si VP Sara, minus 7 si BBM. Yan po ang net satisfaction rating nila nung nakaraang buwan, June. Noong nakaraang May, plus 29 si VP Sara. Si BBM naman, minus 15. So ito yung pinagmamayabang ng mga loyalista na nag-increase na raw si Bongbong Marcos from negative 15, naging negative 7 na lang. Tapos mayabang na sila nun. Kung tutuusin, hindi mo dapat ipagmayabang yan. Kasi kahit bali-baliktarin mo yan, negative yan. Wala nang gusto sa kanya. Siguro, yung negative 15, tapos naging negative 7, baka ayaw na magsalita ng mga iba nating kababayan kasi naiinis na. Kumakati yung ulo ko, makakita dyan sa mukha ni BBM. At yan, si VP Sara, yung nakaraang buwan, May, plus 29, nag-increase siya ng dalawa, no? Plus 31. Meaning to say, kung i-analyze nyo ng mabuti yan, si VP Sara po, unti-unti nang dumarami na nagsasalita. Actually, lahat naman siguro ng taong bayan gusto na si VP Sara ang maging presidente, no? So, yan po ang palatandaan natin na unti-unti nang lumalabas ang taong bayan, magpapalabas na sila ng kanilang saloobin na ganyan na nga, no? Ayaw nila kay BBM at gusto na nila si VP Sara na kaagad ang presidente. Okay? So, yan po ang latest net satisfaction ratings. Aabangan pa natin ang upcoming ngayong July. Okay? Yan po. Okay. Punta na tayo dito. Uunahin muna natin itong kay Attorney Harry Roque na vlog. Okay? Na magawa tayo ng reaksyon. Ito yung patungkol sa isang BBM vlogger na namatay. Pinutukan raw sa loob ng bahay. Magre-react tayo dito according rin sa reaction ni Attorney Harry Roque. Okay? I-play natin yung video. Magandang araw po sa inyong lahat, ha. Ako po ay naabutan na naman, no. Ako po ngayon ay kumain ng chicken feet at saka ng xiaolongbao, no, dahil naabutan ako sa kalye ng gutom, no. Kaya bihira ako lumalabas dito sa Vienna dahil hindi ko rin makain talaga yung mga pagkain ng mga Europeans, pero kumain na lang ako ng dim sum, no, dahil naabutan nga po ako ng indulto, no, sa labas ng bahay. Anyway, ang nais ko pong pag-usapan ngayon abay may napatay daw pong BBM vlogger. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung sino yan. Bagamat may nagsabi sa akin, grabe raw yan na makawakwak sa akin. May God bless her soul, pero hindi ko po kilala kung sino siya. Ni minsan hindi ko po napakinggan yan sa kanyang kahit nga ako, hindi ko kilala yung vlogger na yan. First time ko nakita nung nag-pop up na sa Facebook mga threads na ito na pala yung vlogger na yan. Actually, yung mga BBM vloggers hindi naman sila well known, no? Nasa DDS vlogger yung maraming popular na vlogger. Ito rang vlogger na ito, grabe kung makabanat kay VP Sara. May isang video niya, nakita ko doon na parang kinokomentaryuhan niya yung si VP Sara raw, buntis raw, nagpalaglag raw sa ibang bansa, mga ganun ba? Na pwede siyang kasuhan ni VP Sara ng cyber libel. Pero alam naman po natin, ang mga Duterte, hindi po ganyan. Hindi po pinapansin yung mga bumabanat sa kanila ng mga vloggers. Hindi kagaya ng Administrasyong Marcos na lahat na sigurong mga vloggers na yung mga popular na mga vloggers ay kinasuhan na nila ng cyber libel. Pero doon sa kampo ng mga Duterte, grabe yung mga kritiko nila sa mga ibang vloggers pero wala talaga silang kinasuhan. Ganyan po kasi ganyan naman talaga. Kapag you are a public figure, accept mo na yan na natural ang babati ko sa iyo. You cannot please everyone. Pero mga onion skin kasi. Mga onion skin. vlogs, no? Ang masasabi ko lang bilang matagal nang naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita, pag pinatay po natin ang mga mamamahayag, ang mga vloggers, pinapatay po natin ang demokrasya. Alam ko, sabi ng mga tao na napakatindi daw ng kritisismo nitong napatay na BBM vlogger laban sa akin, pero ako po, hindi ko po tinatanggal ang mga kritisismo sa mga comment section. Kasi unang-una, yan po dahilan kung bakit umaabot ako ng 400 million views a month. No? Habang winawakwakan ako ng mga bayaran, ng mga trolls, lalong tumitindi po ang engagement ko at mas maraming nanonood sa akin. No? Kaya sa akin, okay lang po yan. At pangalawa, naniniwala naman po ako na kahit anong katindi ang pagbabato nila sa akin, ang tao naman may sapat na pag-iisip para malaman kung anong katotohanan, anong kasinungalingan. Wika nga po ng isang American Justice, no? Ang tunay na batayan sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng ideya. So aking panawagan kay BBM po yan, kay DDS, kinakailangan lahat ng mga pinapatay na mamamahayag at mga vlogger, at pareho lang naman po sila ngayon. Wala na pong distinction ngayon sa mga journalists at vloggers, at least sa mata ng
ng UNESCO, no? Kapag ikaw po ay regular na nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan, at meron kang kita at may mga kita naman yan sa mga monetization, no? Ikaw po ay journalist. So, hindi na po talaga striktong distinction. Ang importante, yung pagpaparating na impormasyon on a regular basis sa mga nakikinig, yan po ang batayan ngayon, no? So, kapag pinatay mo isang mamahayag o isang vlogger, talagang inuupakan mo ang demokrasya. Dahil sa demokrasya, importante yung malayang merkado ng idea. Kaya pabor o antay sa'yo, tinatanggap ko lahat po yan. Kaya ako wala akong problema. Kahit ano pang mga matitinding kasasamang mga bagay ang binabato sa akin sa comment section, na hindi ko po yan binubura. Dahil una-una, sabi ko nga, no, lalong nag-i-increase yung aking reach. At pangalawa, alam naman ng taong bayan kung anong dapat paniwalaan, anong hindi. So kami po ay nakikiramay dito sa napatay na BBM vlogger. At sana ang Estado ay talagang mag-imbestiga. No? Alam niyo ba ho, yung extralegal killings, ang talagang... Alam nyo, ang aking kinatatakutan dyan yung vlogger na pinatay na BBM vlogger. Kapag sakyan na naman ito ng mga politika, because there will come a time na itong mga pumatay dito sa vlogger na ito, mahuhuli yan, di ba? Kapag mahuhuli yan, baka lalapitan yan ng isang politiko. Tapos sasabihin na naman nila, sige, aaminin mo na inutusan ka ni VP Sara. Tapos, pag nangyari yan, yung administrasyong Marcos, alam nyo naman, hawak natin yan, liliitan natin yung sintensya mo. Baka may ganun ba? Yan ang kinatatakutan ko. I hope it will not happen. Pero, alam nyo naman, itong mga kaaway ni VP Sara sa politika, gagawin ang lahat para lang si VP Sara hindi makatakbo sa 2028. Kita ko pa nga yung the other day, last interview ni Matibag, na ang hinihintay na lang nila yung resolusyon. Kapag darating na yung resolusyon ni VP Sara, pwede na nilang arestuhin at ikulong si VP Sara. Ganyan si... Grabe. The second highest ranking official of the land, which is si VP Sara, na binoto ng pinakamataas, 32 million, mas malaki pa kay BBM. Alam naman natin, tumaas yung boto ni BBM dahil nadala siya doon kay VP Sara. Ano nangyari? He is most well loved by the Filipino people tapos ipapakulong ninyo? Hindi ba yan nakakatawa, Matibag? Kasi tama nga yung analysis natin Pagkatapos ni Marcoleta, si Senator Alan Peter Cayetano ang isusunod. Sunod dyan si Robin Padilla. Tapos si Bongo naman, 4. Kasi kahit anong gawin nila, hindi talaga sila mananalo dito sa impeachment na ito. Kasi 16 Hindi talaga nila makukuha yung 16, 2/3 of the entire members of the Senate. Kaya ang gagawin nila, ikukulong na lang nila si VP Sara? Kaya, itong vlogger na namatay ngayon, ang balita ko ay hindi po ito kaugnayan sa politika. Okay? May kinaugnayan raw ito sa isang earnings. Yun ang unang lumalabas Tapos, pera ang dahilan. In general, pera ang dahilan. Yung isa naman, love triangle yung tinitingnan. So, walang kinalaman ang pagiging vlogger niya dito na ang gumurgur sa kanya, kampo ng mga kalaban sa politika. So, ang delikado nito, kapag sasakyan ito ng mga bangag, yung mahuli itong nakapatay sa kanya, tapos i-connect na naman na inutusan ito ni VP Sara o sa mga DDS. Yan ang ating aabangan. Yun lang ang akin napaisip ako niyan Definition ng extralegal killings, hindi po patayan ng mga drug pushers at drug addicts. At talagang definition po ng United Nations ay patayan ng mamamahayag at mga aktivista. Kaya nga nung panahon pa ni GMA, aktibo na tayo na nagsasabi na dapat titisin mga pumapatay ng mamamahayag dahil kapag ikaw ay pumatay ng mamamahayag o ng vlogger, hindi lang po yan murder, yan din po ay dagok sa demokrasya. Dahil importante ang malayang merkado ng ideya sa ating demokrasya. So sana po magkaroon ng puspusang investigasyon kung sino nasa likod nito at maparusahan. Dahil ang obligasyon naman talaga ng Estado kapag may napatay na vlogger o mamamahayag, bigyan ng mabilisang remedyo ang biktima. Kasama na po dyan yung pagpaparusa kung sino man ang pumatay. So sa mga ka-DDS, hindi po tama na palibasa, hindi natin kahanay, hindi na natin hihinga ng katarungan ng pagkamatay. Lahat po tayo ay tao na hindi lang sa imahe ng Panginoon at lahat tayo merong karapatang mabuhay kahit ano pa ang ating mga paniniwala. Isa pa pong balita nagsalita na po yung biktima ni Karim Khan. Si Karim Khan po ang prosecutor. Isa po ito sa binabalita ngayon Itong si Karim Khan ay sinuportahan na ng Netherlands na tanggalin itong si Karim Khan
bilang isang judge ng ICC. Okay? Sa kanyang pagkamanyakol raw. Sa ICC na siya nagsampa ng kaso laban kay Tatay Digong. Alam niyo po ako, I have no love lost dyan kay Karim Khan. Dahil nung unang pagdating ko po dito sa Netherlands, yan ang unang-unang tumutol sa aking pagtatayo bilang abogado. Dahil sabi nga niya, may kaso daw ako sa Pilipinas, no? At hindi ako dapat tumayo na abogado kay Tatay Digong. Pero ayan po, nakakarma siya dahil biglang lumabas ang totoo. Bagamat siya linait-lait ako dahil meron akong talim kaso sa Pilipinas, hindi rin po pwede maging abogado, siya pala mas matindi. Ang akusasyon sa kanya, binamanyak niya yung mga batang abogado na kasama niya sa trabaho. Siyempre po, kapag ang isang gaya ni Khan na talagang napakamakapangyarihang prosecutor, patakin nyo, kinasuhan niya, pinaaresto niya ang isang dating presidente ng Pilipinas. Kinasuhan niya at pinapaaresto niya isang nakaupong presidente ng Russia. Kinasuhan niya at pinapaaresto niya isang nakaupong Prime Minister ng Israel. Ganyan kapangyarihan yung prosecutor na yan. So kapag ganyang kapangyarihang prosecutor ay nagmanyak na isang batang abogado na nagtatrabaho sa ilalim niya, iyan po talaga ay harassment. Dahil kahit anong sabihin niya, miski pumatol o hindi, talaga hindi naman makakahindi yung mga pobreng mga abogada na nasa ilalim ng kanyang opisina, no, kung siya ay magmamanyak. At ang tingin ko po ay talaga tuluyan na siyang natatanggal. Lumalaban po yan si Karim Khan, ang sinasabi niya, may kinalaman itong kasong ito, tanim kaso daw po yan dahil kinasuhan niya si Netanyahu. No? Well, una-una po, no? Wala naman pong ganyang ebidensya. Ang kanyang naging biktima ay isang Malaysian. Ang Malaysian po ay isang Muslim na bansa. Bagamat bubay yung biktima niya, posibleng hindi Muslim, malabo po na ang gagamitin ng Israel ay isang Malaysia na predominantly Muslim country kung sila ay magtatanim kaso para lang matanggal itong si Karim Khan. At ano naman mahihita ng Israel kung matanggal si Karim Khan? Hindi naman nila isusurrender si Netanyahu sa jurisdiction ng ICC, hindi gaya ng ginawa nitong si Marcos Jr. No, na talagang para matanggal ang banta ng mga Duterte, sinurrender si Tatay Digong sa ICC. No? Ang balita po, yung Netherlands, bansa na host ng ICC, ay boboto para matanggal ng tuluyan itong si Karim Khan. Nauna na pong nasuspindi siya ng mga miyembro rin ng ICC at ngayon po ay mukhang magbobotohan sila para tanggalin na siyang tuluyan at syempre pati yung kanyang Bar Association sa UK ay suspendido na siya. So mukhang lumalabas po na malakas ang ebidensya na nagmanyaki siya sa kanyang batang abogada at ang tanong, kung ganyan pala ang pagkatao ni Karim Khan, paano naka-impluwensya yung ganyang pagkatao sa pag-iimbestiga kay Tatay Digong? Siyempre po, inaasahan natin ang investigasyon ay patas dahil nga po sa ICC, ang trabaho ng prosecutor hindi lang para maghanap ng ebidensya na nagpapakita na pagkakasala. Kinakailangan tignan din niya ang ebidensya na nagpapakita na walang pagkakasala at kung mayroong ganyang impormasyon, dapat magkaroon ng desisyon na hindi dapat magtuloy ang kaso. Sa atin nga po, sa issue pala ng jurisdiction, may issue na tayo hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Yung kanyang predecessor, alam ko hindi naman siya yung nagpabaya, pero yung kanyang predecessor, yung kanyang pinalitan ng prosecutor, natulog sa kangkungan at nag-antay ng pangalawang taon bago tayo magbitiw, bago humingi ng abiso para mag-preliminary investigation. Alam ko po, sabi ng pre-trial chamber at ng appellate chamber ay nung nagsimula ang investigasyon, tuloy-tuloy na po yan. Pero sa akin po, tingin ko pagkakamali yan. At meron naman po dalawang dating appeals chamber judges na sumasang-ayon doon sa ating posisyon na dapat wala na talagang jurisdiction ang ICC. Pero wag natin kakalimutan kaya ngayon po talaga nanawagan ng Amerika sa lahat mga kaalyado na gawin ang lahat para mawala ng ICC dahil nga dito sa ICC na pagpipilit na may jurisdiction sa mga bansa na wala namang tinatanggap na jurisdiction ng ICC. Mga bansa gaya nga po ng Israel, ng Russia na hindi naman kasapi sa ICC, bakit nila i-issuehan ng warrant of arrest? Ganyan din po nangyari sa Pilipinas. Nung una tayo miyembro, pero tayo bumitinda. Bakit nagpipilit na magkaroon pa ng jurisdiction? No? Kaya nga yung aking reaksyon dyan yung ICC na yan, nagagamit sa ibang bansa na politika, wini-weaponize. Kaya nga, tama yung plano ng Amerika na i-dismantle na itong ICC. So, kaya nga po, well, sa lahat ng mga pulisya ni Trump, I find myself supporting itong panawagan ni Trump na dapat brick by brick talagang buwagin na ang ICC kasi nga po, ang ICC, ang lumalabas ngayon, bagamat ang pinagkasunduan ng mga naging kasapin ng ICC ay court of last resort sila, dahil otherwise, malalabag ang soberenya at pagiging independyente ng mga bansa, ayun nga po, binabaliwala yung pagpayag ng mga bansa na kilalanin ng ICC only as a court of last resort. Kung hindi gumagana mga lokal na hukuman, tignan nyo ang nangyayari sa Pilipinas. Bukas na bukas naman ng mga hukuman. Ang ating Korte Suprema, patuloy pag-iimbestiga sa mga patayan sa drug war. Magkakaroon tayo ng writ of amparo, writ of habeas corpus, writ of habeas data, and yet nakikihimasok sa paglilitis sa mga kaso na dapat lokal na hukuman at lokal na piskal na naglilitis. No? So yan po ang sentimiento ng Amerika. At syempre, ang Amerika ay siya nagpapadala ng mga kasundaluhan sa iba't ibang parte ng daigdig at nung minsan na nagsimula ang investigasyon ng ICC laban sa mga Amerikanong sundalo dyan sa Afghanistan. Hindi ko alam kung talagang may krimen na ginawa mga kasundaluhan, siguro meron nga. Kasi dito nga sa gera sa Pilipinas at Amerika, yan po yung pinakamatinding gera kung saan linabag talaga ang batas na umiiral
pag merong gera, no, IHL na tinatawag, International Humanitarian Law. At wala kang kaduda-duda na siguro may mga war crimes nga na nagawa din naman kasundaluhang mga Amerikano dyan sa Afghanistan. Pero ang punto, hindi nga pumayag ang Amerika na kilalanin ang jurisdiction ICC. Bakit nagpupumilit? At yan ngayon ang dahilan kung bakit nanawagan ng Amerika na buwagin ang ICC. Ang mga aliado hiningi niya gawin ang lahat para ma-isolate ang ICC, ipatupad ang mga sanctions laban sa mga opisyales sa ICC at sa ICC mismo at bumitiw na sa pagiging miyembro. Gaya na aking nasabi dati, 3 African states na ang kailan lamang ay bumitiw na at inaasahan natin yung lahat ng 55 member states ng African Union ay bibitiw na rin. At sa tingin ko, yan po ang magiging dahilan kung bakit ang Tatay Digong ay makakauwi sooner than we expect. Tingin ko po, pag bumitiw na ang mga bansa na mayorya na miyembro ng ICC, ngayon po 125, kung maging 50 na lang sila, ano karapatan nila na litisin pa si Tatay Digong? At syempre, wala na silang resources para magpatuloy ng paglilitis, no? Dahil kung yung mga pinakamalaking kontribusyon gaya ng Japan, isang napakalalakas na aliado ng Amerika ay tutugon doon sa panawagan ng Amerika na bugin ng ICC, saan pa sila kukuha ng pera? I doubt if the European Union alone is willing to sustain yung operation ng ICC, lalong-lalo na, no, na yung kanilang mga ex-colonies ay hindi naman membro na ng ICC. Well, anyway, yan lang po ating pag-uusapan ngayon. Okay, so yun po ang opinion ni Attorney Harry Roque, no? Hopefully, magising-gising rin ang ibang bansa na there is really something wrong about this ICC. Hindi lang naman Pilipinas ang nagrereklamo nito sa kanilang style. Okay? Na para bang nadadala sila na weaponize, may corruption, di ba? So yan po, no? Mag-react na lang. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman